Good day to our televiewers. I am Dalsa Montalbanhizon at ito ang Nego Talk, ang inyong makakasama sa mga usaping ukol sa negosyong tulay sa inyong pag-asenso. These days, interior design has been an integral part in constructing houses and business establishments. Interior design fuses design and functionality to fit the needs of the owners. At dito sa ating rehiyon, unti-unti na rin nakikilala ang kahalagahan ng interior design, lalo na't may mga kababayan tayong pumapasok sa ganitong negosyo tulad ng ating featured business, ang NFL Home Designs. This episode, aalamin natin kung ano ang profession ng interior design at kung paano ito magiging isang ganap na negosyo. At upang samahan tayong alamin ang mga yan, we have with us the woman behind NFL Home Designs, Miss Nat Liwanag Ramos. Welcome sa Nego Talk, Nat. Hello. Hello, Miss Dalsa. Hello to all the viewers of Nego Talk. And I would like to congratulate CLTV for its 5th year anniversary. Ay, thank you very much. And because of people like you, nagtatagal po ang ating stasyon at ang ating programa na rin. So, thank you so much for taking time out, Nat. I know you have a lot of projects. You're busy doing so many things. Pero, pinaunlakan mo kami sa aming imbitasyon ngayon. So, to start off, marami kasi ang curious, lalo na ngayon medyo booming na naman ang construction, no? At maraming curious to know more about interior design and the business opportunities na mahanap dito. So, first off, by the way, no, you have been 10 years already practicing as an interior designer. Tama? You graduated in 2000 with a BA Fine Arts degree, major in interior design. Yeah. So, talagang, ang interior design ay talagang isang ganap na propesyon na talagang pinag-aaralan ng matagal. Right. Okay. Yes. Yeah. So, and you are living proof of that. Yes. Pero marami kasi sa atin, kasama na ako doon, no? Alam mo naman yun, na nagkakamali, parang na-equate yung interior design with interior decorating, which is a totally different thing. So, could you tell us, Nat, kung ano yung main difference ng dalawa? Interior design is putting all the important elements of the interior of the house, and it is coordinating all the materials from floor, wall, ceiling. Kami, pag interior designer ka, you work with engineers, you work with architects. Dun sa floor plan pa lang, nagsistart na kami nakikipag-coordinate. Whereas with interior decorating, pag tapos ng house, they only put the off-the-floor materials like the furniture, or the chandelier. Kami yung more of nagpa-plan kami. Sila, decorating lang talaga, yung mga aesthetic lang. So, kung ano yung existing, they work on that. Pero ang interior design, yung involvement ninyo starts from construction pa lang. Interior designing, because it is coordinating all the important materials from floor, wall, ceiling, up to accessories. So, ibig sabihin nun, from the start pa lang ng floor plan, kasama na namin nagko-conceptualize, nagko-coordinate yung mga engineers, architects, and of course, the owners. While with interior decorating, yun yung pagtapos na yung house, tapos ikaw nila maglalagay ng curtains, furnishings, and all the other accessories. Kasi merong minsan talagang clients na sila na lang yung nagpatayo, kami na lang yung pumupunta. Interior designer ako, pero I can also do interior decorating. Pero interior decorating, hindi nila magagawa yung interior designing kasi talagang pinag-aralan namin yung interior designing like the architects ng 4 years. Okay, I see now. So, interior decorating is one part or one aspect of interior design. Yes. Parang ganun. So, parang broader ang interior design. Kasi, even sa pagpili ng tiles, wallpaper, pati pag-design ng ceiling, di ba? Yes. That's what you do. And yung involvement ninyo starts from construction stage pa lang. Ibig sabihin, talagang your input is needed. Yeah. Na pag sa arkitekto, you coordinate also. Kasi madaming mga clients na nangyayari ngayon, sa experience ko, nasasabihin nila sa akin, ayoko to, kasi sayang sana kinuha kita. Yun yung pagkakamali ng ibang mga, hindi naman pagkakamali na, kasi some people think that interior design is very expensive. Pero kung titingnan mo siya,
na from the start pa lang, pinaasikaso mo na yung lahat ng partitioning, yung flooring, lahat ng mga elements dyan, napapaganda namin yung house the way you wanted it. Yung iba kasi dinadaan na lang sa mga accessories para lang gumanda. Okay. So, kumbaga from the start, kumbaga kailangan, parang face, di ba? Kailangan maganda muna yung skin mo bago ka mag-makeup. Kasi Yes. kahit mag-makeup ka na mag-makeup, Lalabas pa rin mahalaga pa rin yung yung allergy skin mo. mo. Kaya na yun. Okay. Pero, okay, I kinda get it. And, yung nabanggit mong, you know, some people think interior design is expensive. That is really, really true. Kasi, like, there are some of us, no, siguro kasama na rin ako doon, no, na iniisip natin makabasa, lalo na with the advent of internet and Google, di ba? Parang mag-Google lang tayo ng may mga interior design websites or articles about interior design. Feeling natin, pwede na tayo mag-interior design. So, but how effective is that? And how, talagang, ano ba yon, valid ba yon na kaya mo na nga mag-interior design? Because you actually studied it for how many years? I have nothing against internet or Google regarding interior design. Pero syempre, interior design is like cooking. Syempre, like you get the same recipe, same ingredients, pero pag tinikman mo, it's not the same food like what you eat in a restaurant. Kasi may mga techniques. Oo. Kasi pinag-aaralan talaga namin. Okay, and that's what you study interior design for how many years? 4 Saka years. ang problem kasi ng mga nasa internet, kuha lang sila ng concept nila. Pag pinagsama-sama mo, hindi na sila nag-blend. In a certain Okay. house kasi, you need to have a concept. Like, if it's a Mediterranean, okay lang naman maging modern Mediterranean. Pero nandun pa rin yung concept mo. Okay lang maging country style. Pero ang nangyayari kasi, sama-sama na. And of course, di ba, you also pay for originality because interior, you are actually artists in your own right. Like, di ba, you studied fine arts for 4 years and then major in interior design. So, there must be merit dun sa kung ano yung inaral mo talaga. There must be something to it kung bakit mo siya inaral ng 4 years. Kasi kung nakukuha lang nga natin sa internet, bakit pa tayo mag-aaral ng interior design for 4 years? Hindi lang naman houses ang dinedesign namin. We design commercial spaces, casino. I work with architects too. And, yun, mga clinic, offices. Okay. This is really a question that a lot of us want to ask but are afraid to sometimes kasi baka pag tinanong natin to tuloy-tuloy na or mapapasubo na tayo. But how do interior designers charge? Interior designers in Manila charge at 800 per square meter. Okay. Pero ako, 670 per square meter kasi provincial. Okay. Okay, there are 2 packages. First package, interior design with supervision. Yun yung 670 per square meter. If interior design without supervision, nasa 470 per square meter lang ako. Okay. So, Pero in Manila, minsan may 1.8, may 800. depende sa pangalan. Like, if they are affiliated with, an established interior design firm or an established person in the industry. Kasi mas tanggap pa nila sa, hindi pa kasi masyadong